Sa likod ng pader, ipinasang salaysay ni RL sa Samar, 2023. Hello Sir J, eto nga pala ang aking karanasan. Hindi ako mahilig magbahagi ng kwento lalo na tungkol sa mga bagay na hindi madaling paniwalaan. Pero may mga karanasan na tila ikaw na lang ang nagdadala, habang ang alaala nito ay patuloy na kumakatok, naghihintay mapansin. Ako si RL, hindi tunay na pangalan. Isang dating manunulat, ngayon nananahimik sa isang baryo sa Samar. 6 na taon na ang nakalipas, pero sariwa pa rin sa isip ko ang gabing yon. Hindi ko ito isinulat noon. Baka ngayon, handa na akong magbahagi. Baka sakaling ako'y hindi lang nag-iisa. Lumipat ako sa isang paupahang lumang bahay sa may gilid ng kalsada, murang upa, tahimik ang lugar. May kwarto sa pinakadulo na agad kong nagustuhan. May maliit na bintanang tanaw ang likod bundok. Gustong-gusto ko ang presensyang parang lumang nobela ng pagkakahiwalay sa mundo. Sa lungguhit, unang gabi pa lang, may narinig na akong tila pagkatok. Mahina, minsan pa'y tila kaskas ng papel. Akala ko insekto o hangin lang. Pero habang dumadaan ang mga araw, napansin kong may pattern. Kung kailan ako magsusulat, saka siya nagpaparamdam. Para bang ginagaya ako. Noong una, binabaliwala ko. Pero isang gabi, lakas loob kong kumatok pabalik. 3 beses. Thug, thug, thug. Saglit lang, may tugon. Thug, thug, thug. Hindi ko makalimutan yun. Kinabukasan, sinilip ko ang dingding. May gasgas sa parteng dati malinis manipis na guhit, parang may sumusubok magsulat mula sa kabila. Pero, ang sabi ng may-ari, wala raw kwarto o daanan sa likod ng pader. Bodega lang daw nung panahon ng Hapon. Ngayon, sarado na. Sa mga sumunod na gabi, hindi lang tunog ang naririnig ko. Parang may mga bulong. Paunti-unti, hindi Tagalog, hindi rin malinaw. Gising ako, pero parang panaginip. Hanggang isang araw, bigla na lang tumigil ang lahat. Wala nang tunog, walang kaluskos. Tahimik pero ibang klaseng tahimik. Para bang may nabitin. Umalis ako pagkalipas ng linggo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na baka hindi ako ang dapat doon. Baka may nag-aabang sa pader na yon. Hindi para takutin ako, kundi marahil, may nais siyang iparating.